Russia umiiyak dahil sa pinahiram na Typhoon missile system ng Amerika sa Japan. Nangangamba raw sila sa kanilang seguridad at stability ng kanilang bansa dahil ang Typhoon missile system ay long-range Tomahawk cruise missile na pwedeng umabot sa kanilang bansa. Yun nga po, gusto na po nilang patanggal sa Amerika ang Typhoon missile system na pinahiram nila sa Japan. Para po sa konteksto ng ating reaction video, panoorin po natin to. Let's do this. Let's talk about Russia, which has sounded its alarm over US missiles in Japan. Sergei Lavrov, Russia's foreign minister, says Moscow is very concerned that American missile systems remain on Japanese soil, despite... They are very concerned na kung bakit daw nandun pa rin daw sa Japan ang Typhoon missile system na pinahiram ng Amerika. Parang narinig na po natin to, di ba, yung nakaraan lang. Talaga magkaalyado sila ng China. Parehas po sila, no, dahil tayo rin po ay pinahiram ng Amerika ng Typhoon missile system at talaga pong kinukondena po talaga tayo no ng China. At talaga pong pinatatanggal nila at nanginginig po ang bayag ni Xi Jinping dahil nga po meron tayong long-range Tomahawk missile na yan na Typhoon missile system na hanggang ngayon po ay nasa atin pa din. At kaya rin po ang Japan ay nandyan pa rin po ang Typhoon missile system na pinahiram ng Amerika dahil nga po meron silang sigalot ngayon ng China. Talaga po magkaalyado po talaga itong dalawang bansang to, itong Russia at ng China. Parehas na parehas po ang kanilang sentimiento at parehas pong iyakin. concerned that American missile systems remain on Japanese soil, despite earlier assurances they were temporary. He warned this could have serious implications for Russia's security. Lavrov says Russia was told the US missile system would be taken out after military drills. But according to Moscow's information, these systems are still in place. 'Di ba? Kasi sabi ko lang sa inyo, 'di ba? Nangangamba raw sila sa kanilang seguridad. Samantalang po, no, samantalang ang Japan po ang may kahidwaan nila ay ang China. Bakit ganito mag-react itong Russia, no? Pero syempre mag-aalyado nga yung China sa kay Russia, kaya nga syempre, ganun po 'yun, no, kampi-kampihan eh. Kaya talagang pinapatanggal na rin po talaga at nangingialam na din talaga tong Russia dito sa Japan at sa Amerika. Dahil nangangamba raw sila sa kanilang seguridad. Parehas po sila ng sentimiento ng China. Isipin nyo, kalalakas sa bansang to, ang lakas ng Russia. Dumidigma sila sa Ukraine. Bakit? Dahil lang dito sa Typhoon missile system ng Amerika na nandyan sa Japan ay nangangamba sila sa kanilang seguridad. Drills. But according to Moscow's information, these systems are still in place. He called the situation unacceptable. He said Russia has raised its... Grabe, no, unacceptable daw na bakit nandiyan pa rin daw ang Typhoon missile system na yan ng Amerika. Ngayon lang po pumasok rin sa isip ko, no. Ngayon po natin napapatunayan na sobrang takot po ang mga kalabang bansa ng Amerika sa kanilang mga sandatahang lakas. No, tandaan nyo yan, no. Ibig sabihin lang po nung kasi talaga ang mga sandatahang lakas ng Amerika ay effective at gumagana at napakatinding malakas talaga. 'Di ba? Kasi hindi po magrereklamo ang Russia na yan kung hindi effective yung Typhoon missile system na yan ng Amerika. At hindi rin tayo dudumugin talaga ng China noon dahil po sa Typhoon missile system. Kung talagang hindi effective yung Typhoon missile system na yan, na Tomahawk, long range missile pala yan. Kaya nakikita po talaga natin dito na kung magkakadigmaan po talaga ang Amerika laban po sa China, ay hindi po mananalo talaga tong China. Dahil kahit pong mismong Russia ay natatakot po. Sa Typhoon missile system pa lang po yan ng Amerika. Paano pa po yung mga B-2 bomber at lahat na po ng sandatahang lakas na talagang malalakas po nang galing po ng Amerika. Objections to diplomatic channels. Lavrov went further, linking the presence of these missiles to what he described as a troubling trend of growing militarization in Japan and deeper military cooperation with the United States. At naghahanda na nga po talaga ang Japan. Kaya po ngayon, nilalakad na rin po nila, nagmamadali na po sila na para po magkaroon na po sila ng nuclear. Dahil nga po may threat ang China sa kanila. Sabi ko nga sa inyo, di ba, ang Japan po ay sleeping giant. Wag na wag kakantiin yan. Alam na po natin ang history ng Japan noong World War II. Matindi ang kapasidad nila. May napatunayan na ang Japan. Ngayon po ay bumait na po sila. Pero ngayon po ay inaantagonize po kasi talaga sila ng China dahil po doon sa Senkaku Island. At doon po kasi sa nagkaroon ng statement tungkol po doon sa Taiwan. Kaya nga po itong China ang yabang-yabang, no, talagang binabangga ngayon itong Japan. Pero alam naman po natin, pagdating po sa finals, ay kakain po ng buhangin itong China dito sa Japan. Napakatindi po ng Japan. Nasa history na po sila. He warned this goes beyond military drills. We are following the unfolding of the military and strategic cooperation between Japan and the US. We are following the joint military
activities in your region around Japan and on the soil of Japan with the participation of extra regional players. I'm not just talking about the US, but also other members of NATO. All of that is happening in close proximity to Russia's borders. Talagang nangangamba sila, no? Hindi lang pala sa Japan, pati po sa NATO. Ganyan sila kaiyakin. Kala ko ba malalakas silang bansa? Kaya yabang nila magparada ng kanilang mga sandatahang lakas. At talaga pong kung mag-provoke sila sa ibang bansa, ay ganun-ganun na lang. Bakit ngayon ay nagre-reklamo na naman sila at umiiyak? Grabe po, no? Talagang makikita po talaga natin tong mga komunistang bansa ay hanggang salita lang. Sa totoong buhay ay talagang nasa leg po yung kanilang mga bayag. Ganun po yung ating termino dito, no? Dahil talaga po nakikita po natin sila na takot po sila, lalong-lalo na po sa Amerika. So what exactly is this missile system? Well, the heart of the controversy is the Typhoon Mid-Range Capability, or MRC, missile system. It's a new US Army ground-based launcher. This vehicle-mounted system can fire two types of powerful missiles. Firstly, Tomahawk cruise missiles. Alam niyo, kaya rin siguro nag-react ng ganyan ng Russia. Kasi nga, alam nila na walang nagawa yung kanilang missile defense system, di ba, na galing sa Russia at sa China, doon sa Venezuela. Sabi nga po ni President Trump, di ba, niwala man lang nag-counter sa kanila. Yung bigla silang pumasok doon sa Venezuela, ay wala man lang daw dumepensa o talagang sumalubong sa kanilang missile defense system na galing po dito sa Russia at sa China. Kaya nga po masasabi po natin, kaya nanginginig ang betlog nitong Russia ngayon, ay alam po nila yung kanilang missile defense system po ay palpak din. Malamang din po ay galing din po yan sa China. 'Di ba? Yung mga missile defense system ng Russia. Kaya ngayon napatunayan nila ngayon na lahat ng galawan at sinasabi at aksyon ng Amerika ay ginagawa nila at totoo at talagang malakas. Real talk. Kaya ngayon talagang natatakot itong Russia dito sa Typhoon missile system pa lang po to ng Amerika. What it can fire, Tomahawk cruise missile, range up to 2,500 kilometers. Kaya naman pala, talaga pong abot na abot ang Russia. Kasi nga po, yung Typhoon missile system na yan ay nasa Japan. Magkapit-bahay lang po ang Japan at ang Russia. Talaga pong, pag nasa Japan kayo, nandito kayo sa Japan, talaga pag pumunta lang kayong ganun, ano lang siya, meron lang siyang marker, nasa Russia ka na. Ganun po yun, no? Sa bandang probinsya po yun. Grabe, ganun po kalapit. Kaya po talaga natatakot tong Russia. Long-range weapons with a reach of up to 2,500 kilometers. And secondly, the SM-6. That's a multi-purpose missile used for air and surface targets with a shorter range. Grabe, no? Air and surface target, pero shorter range lang daw. Pero Standard Missile 6, SM-6, range 240 kilometers approximate. Pero ganun pa rin kalakas, di ba? Ganun pa rin kalayo ang nare-range niya, kumbaga ang nararating niya. Makes the Typhoon significant is that it puts long-range strike capability on land. For decades, long-range strikes were mostly launched from ships, submarines, or aircraft. The Typhoon changes with its mobile ground launchers. Well, the system was first brought into Japan in mid-September last year. It arrived at the US Marine Corps Air Station in Iwakuni in the south. September last year pa pala dumating yan sa Japan, yung Typhoon missile na yan ng Amerika. At hanggang ngayon po hindi na po binalik. Meron threat talaga sa China. Kailangan po yan ng Japan, 'di ba? Kaya mautak din tong Japan na parang tayong Pilipinas, 'di ba? Kaya talaga wag natin basta isoli dahil hindi naman kinukuha 'di ba? Hindi binabawi ng Amerika, 'di ba? Kasi alam ng Amerika ay kailangan niya ng Pilipinas, ay kailangan niya ng Japan. Hayaan natin diyan. Kaya ngayon tong dalawang komunistang bansang to nanginginig yung mga bayag nila sa takot. West as part of a large joint US-Japan military exercise. According to US and Japanese officials, the deployment was meant to be temporary. From parts of Japan, the Typhoon system's Tomahawk missiles can reach deep into the East China Sea. It can also hit parts of North Korea and even regions of Russia's Far East. And that has not gone unnoticed by Beijing and Moscow. From Moscow's perspective, it's deeply troubling. These systems could potentially threaten Russian military sites in the Far East.
threaten daw sa military sites daw nila, di ba? Kasi alam nila yung ginawa niya ni President Trump sa Venezuela, di ba? Nang kubkub ng ganun-ganun lang. 5 oras lang, halos walang 5 oras nga, di ba? Halos 2 hours lang mahigit. Kulang-kulang 5 hours. Nakubkub na nila ang Venezuela. Ganun katindi, ganun ka-precise, ganun ka-planado ang galawan ng Amerika. Kaya talagang naratel po itong Russia at ang China. Ginawa po na yon ng Amerika dahil napatunayan nila na kayang-kayang gawin yun ng Amerika. Dahil meron tayong proof at nakuha ng ganun kadali lang ang leader o presidente ng isang bansa. Si Maduro nga ng Venezuela, ganun katindi yun. The fact they were supposed to be temporary adds to the mistrust. China has also strongly objected to the missile deployment. Ayun na nga, no? Pati nga China, nag-object na rin daw doon, di ba? Ganyan sila no? Ang hilig nilang makialam o mangmando, di ba? Napatunayan talaga rin natin ngayon, no? Na hindi lang Pilipinas ang minamanduhan nila. Pati yung mga ibang bansang malalakas din, lalo yung Japan, di ba? Na isolate nga daw ng Japan daw yung Typhoon missile system na yun ng Amerika, sa Amerika, di ba? Na which is, syempre, hindi gagawin yan at hindi sila papakinggan ng Japan. Na which is, dapat hindi rin gawin ng Pilipinas. Di ba? Manindigan tayo, may sarili po tayong batas. Hindi nila tayo saklaw, may sariling bansa sila at may sariling batas din sila. Kung anong gawin nila sa bansa nila, gawin nila yun. Kung anong gawin natin sa bansa natin, gawin din natin. Walang pakialam sila sa anumang gawin natin. At ito ring Japan, wala rin pakialam yung Japan sa kung anong gawin ng Russia. Di ba? Kaya hindi rin susunod siyempre ang Japan dyan sa minumungkahi ng Russia dahil nanginginig na nga sila sa takot. At itong China, obviously, nag-ano rin sila, ayaw rin nila ng ginagawa na yan ng Japan dahil nga may Typhoon missile system sila na mula sa Amerika. Chinese officials say placing Typhoon in Japan threatens regional stability Aroy. and risks sparking a new arms race. Beijing. Grabe, no? Lagi nilang sinasabi yun, no? Na, kumbaga yung security and stability ng bansa nila. Na ano daw sila, nararatel sila doon, di ba? Samantalang sila po yung gumagawa ng hindi maganda sa mga bansang nakapalibot sa kanila, lalo na tong China. Kumbaga, napaka-ironic ng kanilang sinasabi. Di ba? Kailangan kasi yan ng Japan. Depensa yan. Unang-una, sa ngayon po, wala pang nuclear capacity o capability ang Japan. Kasi nga po, in-erase nila po yun sa sistema nila, di ba? Yun yung isa sa mga deal nung nag-sorry po sila sa ginawa nila ng World War II. Pero ngayon po, aapura na po ang Japan para magkaroon po sila ng nuclear. Dahil nga po, meron silang threat dito sa China. Has called for the US and Japan to withdraw the system and address regional security concerns. Regional security concern. China side urges US, Japan to withdraw Typhoon missile system as soon as possible, di ba? Nagmamando sila, nag-uutos sila as soon as possible daw. Tanggalin na daw ng Japan yung Typhoon missile system, di ba? Nek nyo. Hindi kayo isusundin ng Japan, mga ulol. 亚太地区是和平发展的高地。 The Asia-Pacific region stands as a bastion of peaceful development. The development of bilateral relations and security cooperation between the United States and Japan should help safeguard regional peace and stability, rather than the opposite. Grabe no, regional peace and stability. Lagi na lang yan, pud-pud na po yung salita nila na yan. Pero hindi po nila nakikita yung kanilang ginagawa, lalo po sa atin sa Pilipinas. Sila po ang gumagawa nun, di ba? Inaano nila yung security and peace and stability ng ating EEZ, ang mismong bansa natin. Doon nga sa Greenland, umaabot nga sila eh. Pinalilibutan nga nila yung Greenland, di ba? Ng Russia at ng China, yung mga warship nila doon. Kaya nga gustong bilihin ni President Trump ang Greenland para maprotektahan ang Greenland at ang NATO. Ngayon, ganito pa lang ha, Typhoon missile system pa lang ng Amerika na nasa Japan. Reklamo na sila ng reklamo. Mga iyakin tong dalawang komunistang bansang to. Given Japan's history of militarist aggression in modern times, its military and security developments have long drawn intense scrutiny from neighboring Asian nations and the international community. 是尊重周边邻国的安全关切， Meanwhile, US military officials have Nakakatawa na grabe. 切实尊重周边邻国的安全关切。 Meanwhile, US military officials have stressed that the Typhoon deployment to Iwakuni is part of routine exercises, not a permanent base. They say the system's presence is about strengthening Allied deterrence, especially given China's growing military assertiveness. Isipin nyo, di ba, ganyan po kagandang kaalyado ang Amerika. Lahat ng kaalyado niya talaga, lalo't pag merong conflict sa isang kalabang bansa, ay todo suporta sila. Kaya kayo, pipiliin ko na kayo ngayon, no? Anong gusto nyo maging
maging kaalyado natin o talaga pong maging kasundo ng bansa natin. Ang noon pang araw na Amerika ang talagang todong nakakatulong sa atin hanggang ngayon, o ang China na wala naman na itulong sa Pilipinas at talagang nanggigipit sa atin ngayon. Mag-isip po kayo, mag-comment ka dyan sa baba. Welcome kayo mag-comment dyan sa baba. Dahil po dito sa topic na to, mare-raise ang inyong mga pag-uutak. Kung talaga bang gagana ang utak nyo sa 2028, kung talagang boboto ba kayo ng mga pro-China. Kasi po pag bumoto kayo ng pro-China, ay nako, magkakanda letse-letse pong bansa natin. Mas maganda po ang para sa akin na opinion ko, na ang kaalado po natin ay ang Amerika. Dahil mulat sa poll, nakakatulong po sila sa atin. So as Washington and Tokyo deepen their partnership, Moscow and Beijing are tightening their own defense postures. Russia's protest over US missiles in Japan adds a new layer of tension to Asia's security landscape. Ayun lang po, no? Sana nagustuhan nyo ating reaction video, mag-comment ka sa baba kung anong saloobin mo sa napanood po natin dahil po dito sa iyaking dalawang komunistang bansang to na Russia at China. Maraming salamat kung nakaabot ka hanggang dito. Mag-like ka sa ating video kung nagustuhan mo ating reaction video. Kung gusto mo naman mag-subscribe para updated ka, mag-subscribe ka na. See you all next time. Mag-iingat kayo. God bless and peace out. Bye.